Hello, what's up? Once again, it's your El Maestro at nagbabalik na naman tayo ngayon para sa isa na namang tutorial video. Bago tayo magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka lang sa aking channel, wag mong kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na aking i-upload sa mga susunod na araw. Ang video tutorial natin ngayon mga kamaestro ay tungkol sa latest updates ngayong February 2011 ng ating LIS o Learners Information System. So dito po ipapaliwanag natin ang ilang mga katanungan na madalas nating na-encounter sa ating mga social media account. So, lahat po ng mga katanungan na yan at iba pang updates atin po yung alamin sa ating tutorial. So, wag na natin patagalin pa. Tara, umpisahan na natin. Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro. So ginawa po natin itong video na to para lamang po i-update kayo sa ating LIS o Learners Information System. So mayroon naman po tayong mga konting update, no? May mga konting development, pero as a whole, so almost the same lang naman po ano. So mayroon po kasing update, no, noong Monday, February 15, 2021. So konting adjustment lamang po or konting pagbabago lang. Pero sabi ko nga, almost the same lang naman, no? So, alam ko naman po kasi lahat ng ating mga kamaestro dyan ay abalan na ngayon sa pag-update ng kanilang LIS. Kasi tayo ngayon ay nasa kalagitnaan na ng ating school year. So, mas maganda na lahat ng bata natin ay ma-enroll na natin sa LIS para naman updated yung ating data, no? Kasi baka hingan tayo bigla ng report ng ating division office. So at least updated tayo sa ating mga figure at sa ating LIS enrollment. Alright, so ito po yung ating update, no? Updating of first semester status and second semester enrollment for school year 2020-2021 is now available for public, private, and LUC or SLUC. Alright, ikalawa naman po, additional enhancements for LIS BOSY o beginning of school year have been deployed. So pinakauna po dyan is ito. ALS Modality Dashboard is now available. So ito para po sa mga kamaestro natin na nagtuturo ng ALS. So pwede nyo na po siyang ma-access, no? Yung ating ALS Modality Dashboard. Second one, please be advised that the no longer in school status has been renamed to no longer participating in learning session or NLPLS. Okay. So ito po mahalaga ito, no? Kasi baka magtaka kayo, baka hanapin niyo yung no longer in school status, wala na po 'yon. So ang pinalit po doon is no longer participating in learning session NLPLS. Okay. Kasi kung maalala niyo, if you still remember before last school year, no, kapag ang bata hindi na pumasok ng first grading and then second grading, talagang hindi na siya nagpakita sa classroom, no? Pinuntahan mo na sa bahay, talagang ayaw niyang pumasok. So usually ang nilalagay natin doon is no longer in school or NLS. And then at the end of the school year, saka mo siya itatag as dropped out. Alright, no? But this time, dahil wala naman tayo sa classroom, no? Wala naman tayong face-to-face, kaya pinalitan nila yan ng no longer participating in learning session. So kunyari, online class, no? Hindi na siya uma-attend. Almost 3 months, 4 months na siyang hindi uma-attend ng online class. Hindi na siya pumapasok sa inyong mga Google Meets, no? Sa inyong mga Zoom meeting or everything, no? Talagang wala na siyang paramdam and then nakausap mo na rin yung parents, yung kanyang guardian. Talagang ayaw nang pumasok ng bata, ayaw nang mag-attend ng online class. So, pwede mo na siyang itag as NLPLS. Same thing with the modular, no, yung mga MDL print, no, modular distance learning print naman. Kunyari, first quarter, second quarter, hindi talaga siya kumuha, or kunyari, first quarter kumuha siya ng module and then hindi na niya nabilit yung module and then second quarter hindi na siya kumuha ng module, no? Talagang hindi na siya nagpakita sa school, yung kanyang guardian
or yung kanyang parents, talagang wala tayong balita, di ba? So, pwede mo na rin siyang istag as no longer participating in learning session or NLPLS. Alright, but take note mga ka-maestro, no? Bago natin siya itag ng NLPLS, kailangan yung bata ay ginawa natin lahat ng ways, lahat ng paraan, no? Para masabi natin na yung bata talaga ay ayaw nang pumasok. Okay? Ano yung mga paraan na yon? Kunyari, tinawagan nyo siya sa cellphone, no? Chinat nyo na siya, or kung maaari, pinuntahan nyo na sa bahay, no? Nag-home visitation na kayo kung wala naman kayo sa high-risk areas, no? Nasa low-risk areas naman, di ba? Usually, pag nasa low-risk areas naman, pwede natin puntahan na yung mga bata sa bahay as long as na nasusunod natin yung IATF protocols, yung social distancing, and then yung face mask, face shield, no? Diba, nagawa mo na lahat yon, lahat ng paraan para lang makonvince yung bata na pumasok and then talagang ayaw or na magsagot ng module, but unfortunately ayaw talaga ng bata. So, pwede mo na siyang itag ng no longer participating in learning session. Okay, pero kung yung bata naman po, mga ka-maestro, ay nagsasubmit ng module, no, pasulpot-sulpot, kunyari, itong week na to, nag-submit, next week, hindi na naman, no, and the following week, nag-submit ulit. So, siguro, let us give him or her a chance, no, malay mo, mayroon lang siya mga factors sa kanilang bahay, kung kaya't nalilate siya na magsasabit ng module. So, huwag natin siya agad itatag as no longer participating in learning session. Kasi, mahirapan na tayo dyan. Baka hindi natin siya ma-enroll ulit, no? Kasi automatic yon, matatanggal na siya sa iyong master list, no? Pag tinag mo siya as no longer participating in learning session. Okay? Next, ito. Dashboard for senior high school modality dashboard per track is now available under the actual modality of status of updating tab. So, para naman po ito sa mga kasama natin sa senior high school. Next one. Facility for temporary enrollment of grade 7 and grade 11 learners from ALS is now available. Ayan, para naman po ito sa mga kasamahan natin sa grade 7 at saka sa grade 11. And then, dashboard for actual modalities K-12 disaggregated by sector. Ayan, so available na rin po yan. And then isa pa ito sa pinakamahalaga na bibigyan natin ng time in this video. Learners with blended learning as actual modality will be required to select two modalities being combined. Okay. Note, for learners who have selected blended as actual modality prior to the deployment of this enhancement are required to update. Okay, so malinaw po yun. Kapag blended learning ang pinili ng bata, no, na actual modality, so kailangan po pipili tayo ng dalawang modalities, no, na pinagsama niya or pinagsama, no? Kunyari, MDL print at online or MDL print RBI or pwede ring MDL print TBI or pwede rin namang online at saka RBI. Okay? So yun po. So kailangan pipili ng dalawang modalities na pinag-combine. And then kapag ang pinili niya naman ay blended learning, and then dati pa siya, dati pa yun na ilagay, kasi dati wala pa naman tong two modalities being combined na to, so kailangan mo siyang i-update. Okay? Pupuntahan mo lang yan dun sa profile ng bata and then update profile. Okay? Now, sagutin naman natin ngayon mga ka-maestro yung ilang mga katanungan na pini-PM sa atin, kino-comment sa ating YouTube channel ng ating ilang mga ka-maestro. Alright? So, ilan po sa mga katanungan is yung pending transfer at saka yung pending enrollment. Kasi yun usually makikita natin sa ating master list, no? Yung pending transfer at saka pending enrollment. Tandaan po natin mga ka-maestro, kapag tayo ay mayroong pending transfer at saka pending enrollment, hindi po siya counted sa ating total enrollment sa ating LIS. Okay? So, counted siya sa master list, pero doon sa ating LIS mismo, hindi siya counted. So, for example, meron kayong 20 na pending transfer sa inyong school as a whole, and then meron kayong 20 na pending enrollment. So, automatic yon, minus 40 kayo sa inyong total enrollment sa inyong LIS. So, napakahalaga po na bigyan natin ng pansin yung ating mga pending transfer at saka yung ating mga pending enrollment. Okay, so ano nga ba ang pending transfer, no, mga ka-maestro? Pag sinabi natin pending transfer,
ito yung mga learners natin mga ka-maestro na galing sa ibang school. Pwede siya ay transfer in or move in. Ibig sabihin, siya ay currently enrolled sa ibang school at sila ay biglang lumipat sa inyo. Okay? So, ibig sabihin, ang gagawin lamang dyan mga ka-maestro ay i-confirm ng originating school, no? Yung request ninyo. No? Kasi automatic yon pag nag-pending transfer, no, mag-a-appear yan dun sa kanila, no, sa kanilang originating school. So, ang gagawin lamang nila dyan is i-confirm. Okay? So, anong gagawin natin mga ka-maestro kung halimbawa, napakatagal nyo na siyang in-enroll at pending transfer pa rin siya? So, ang pinakasolusyon dyan mga ka-maestro is pwede nyong kontakin yung parents, no? Yung parents mismo ng bata. And then, baka mayroon siyang contact sa kanyang former advisor and then they're going to advise yung kanyang former advisor na i-trans out or i-confirm yung request ng kanilang LIS coordinator. Okay? Kasi po, ang may access lamang po dyan para mayan ay ma-confirm is yung LIS coordinator o yung school admin account ng LIS. No? Kasi yung advisor wala siyang access dyan. Hindi siya pwedeng mag-confirm yan. Okay? So, ang magagawa po ng advisor dyan is i-advise niya yung kanyang LIS coordinator na i-confirm na po yung request nung bata or nung nilipatang school nung bata. Okay? Or, pwede rin naman gawin ng advisor, no, yung current advisor, kontakin niya yung kanyang LIS coordinator para yung LIS coordinator niya nung current school, kukontakin naman yung LIS coordinator nung originating school para ma-out yung bata sa kanila. Okay, ganun lamang po yun kasimple mga ka-maestro. Alright. Now, pag sinabi naman natin pending enrollment, no, ito naman po yung mga bata na mga balik-aral. Ibig sabihin, nag-stop sila ng 1 taon, ng 2 taon, or ng 3 taon. Alright. So, automatic po kasi yon once na mag-stop yung bata, once na maging balik-aral siya, so magiging pending enrollment siya. So, ang ginagawa po dyan mga ka-maestro, no, siguro depende sa proseso ng bawat division, pero sa amin po, ang practice namin dyan is once na mayroong pending enrollment, si advisor, pipicturan yung Form 137 ng bata, and then isi-send yung picture na yon, yung scanned na yon, scanned picture sa LIS coordinator, and then yung LIS coordinator naman, siya yung magpo-forward nun sa DO. No? Kasi po ang nag-a-approve po yan is the Division Planning Office. Okay? Wala pong access dyan yung mga school admin account. Okay? So yung mga school admin account po or yung mga LIS coordinator, lahat po ng picture or scanned na Form 137 na yan at Form 138 ay ipo-forward po yan sa Division Office for approval. Okay? So bakit po kailangan natin ng Form 137 at saka ng report card, no, or ng Form 138? So yun po yung magsisilbing proof, no, magsisilbing ebidensya na yung bata talaga ay nakapagtapos ng kanyang previous grade level. Okay, kasi bibigyan ko kayo ng senaryo mga ka-maestro. Kunyari, merong isang bata, nag-enroll siya, no, ng grade 5 or ng grade, sabihin natin grade 6. Okay? Nag-enroll siya ng grade 6. Pero, yung bata pala na yon ay hindi nakapagtapos ng grade 5, no? So, magkakaroon ng problema, no? So, kailangan, napaka-importante pong makita natin yung Form 137. Kasi, kunyari, nag-stop siya ng 2018, okay? 2018 siya nag-stop. Kunyari, drop out siya ng 2018 na grade 6. Then, pumasok siya ngayong 2020, okay? So, at least meron tayong proof na yung bata na yon ay pumasok na dati ng grade 6 at siya ay drop out. So, ngayong 2020, school year 2020-2021, nagbabalik siya as grade 6. Okay? So, ibig sabihin nun, tapos na siya ng grade 5. Yun po ang pinakamahalaga kasi yun eh. Makita natin na yung bata is tapos na ng grade 5, tapos na ng grade 4. Okay? So, kaya po kailangan natin ng proof of evidence, which is ang pinaka-ebidensya talaga yan is the Form 137. Okay? And then, pag okay na yon, naipakita na natin yung sa DO, sa Division Planning Office, so, i-approve naman po nila yan na kaagad. Okay? So, ulitin ko ka-maestro, napakahalaga po na malinis natin or maalis natin yung lahat ng pending transfer at saka yung mga pending enrollment natin para mas tumaas po yung ating LIS enrollment ng ating school. Okay? So, dito na tayo nagtatapos mga ka-maestro. Sana po ay makatulong sa inyo ang ating video tutorial na ito. Once again, all maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!